Masayang makatanggap ng gantimpala. Ang mga nagsisikap ay gagantimpalaan. May iba't ibang mga uri ng mga gantimpala sa mundong ito. Kung gayon, gaano karaming mga gantimpala ang mayroon sa malawak na walang hanggang kaharian ng langit? Sa Biblia, may maraming salita tungkol sa mga gantimpala. Sinasabi ng Biblia na ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat na sumampalatayang may Diyos, at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Ang lahat ng ninuno ng pananampalataya ay tumakbo para sa makalangit na gantimpala. Ginawa ni Noe ang daong, lubos na naniniwala sa salita ng Diyos. Sa pagsunod sa salita ng Diyos ng may pananampalataya, naligtas ang kanyang pamilya nang hatulan ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Nasa posisyon noon si Moises na tamasahin ang pinakadakilang luwalhati bilang anak na babae ni Faraon. Pero mas pinili niyang mapasama sa kaapihan ng mga Israelita kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan sa palasyo ng Ehipto. Ito ay dahil umaasa siya sa mga walang hanggang gantimpala sa langit. Lahat kayo, makakatanggap kayo ng gantimpala pag pumunta kayo sa langit. Hinanda ng Diyos ang gantimpala para sa bawat isa sa atin at sinabing, gagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanilang ginawa. Bibigyan tayo ng Diyos ng maraming gantimpala, gaya ng gantimpala ng pagsunod na ibinigay kay Noe, gantimpala ng pagtitiis na ibinigay kay Moises, gantimpala ng pananampalataya na ibinigay kay Abraham, gantimpala ng realisasyon na ibinigay kay Jacob na nakaunawa sa halaga ng mga pagpapala, gantimpala ng katapangan na ibinigay kay David, at gantimpala ng karunungan na ibinigay kay Solomon. Ibibigay sa atin ng Diyos ang mga gantimpala, gaya ng gantimpala ng mandirigma na ibinigay kay Gideon, gantimpala ng pananampalataya na ibinigay sa 3 kaibigan ni Daniel, gantimpala ng katapangan na ibinigay kay Josue, gantimpala ng katapatan na ibinigay kay Pedro, at gantimpala ng pag-aalab na ibinigay kay Apostol Pablo. Magkakaroon din ng gantimpala ng bunga, gantimpala ng kapakumbabaan, gantimpala ng pagiging makadiyos, gantimpala ng pagkamaawain, gantimpala ng pagsasaalang-alang, gantimpala ng kaayusan, gantimpala ng pag-oorganisa, gantimpala ng paglilingkod, at gantimpala ng pag-ibig. Bibigyan tayo ng Diyos ng di mabilang na gantimpala. Kung magbibigay tayo ng isang basong tubig na malamig sa mga ebanghelista, hindi mawawala sa atin ang ating gantimpala. Kung gayon, gaano kadakilang gantimpala ang ibibigay ng Diyos sa mga anak ng Zion na nagsikap para sa ebanghelyo kasama ng Diyos? Pumarito si Ama sa lupa upang hanapin ang mga nawawala at laging nangaral ng ebanghelyo sa anumang kalagayan. Dahil ang Diyos ay liwanag, dapat din tayong magsikat ng liwanag ng pag-ibig at katotohanan ng Diyos sa maraming tao bilang mga anak ng liwanag. Kung masipag tayong mangangaral ng Kanyang salita sa kapanahunan at sa di kapanahunan, naniniwala sa Diyos na nagbibigay ng gantimpala, tayo ay gagantimpalaan. Pag ipinapangaral natin ang ebanghelyo ng bagong tipan, ang mga kaluluwang nakatakdang mapunta sa impyerno ay maaaring tumanggap ng buhay na walang hanggan, pumunta sa langit, maging maharlikang pagkapari, at tumanggap ng makalangit na pamana. Kaya ang lahat ng ginagawa natin ay karapat-dapat sa mga gantimpala sa langit. Hindi natin kailanman dapat na makalimutan na magpasalamat sa Diyos sa pagpapahintulot sa atin na makapunta sa kaharian ng langit at gumawa ng ganitong kahalagang gawain. Kahit matapos matanggap ni Esau ang pagkapanganay, hindi na unawaan ni Esau ang halaga ng kanyang pagkapanganay at napabayaan ito. Sa wakas, ang kanyang pagpapala ay kinuha ni Jacob na nakakaalam sa halaga ng pagkapanganay. Binaliwala rin ni Saul ang salita ng Diyos, kaya ibinigay ang trono kay David na nagturing sa salita ng Diyos bilang mahalaga at sumunod dito. Bilang mga makalangit na panganay, huwag nating pabayaan ang pagpapalang ito, kundi tumakbo tungo sa direksyon kung saan nais ni Ama na tumakbo tayo, alinsunod sa kautusan ng Diyos at tumanggap ng putaw ng langit. Magkakaroon ng mga paghihirap at mga pagsubok, pero ang mga kasalukuyang pagtitiis ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Ang mga inuusig dahil sa katuwiran ay tatanggap ng dakilang gantimpala sa langit. Tumakbo rin si Apostol Pablo hanggang sa kaharian ng langit para sa gantimpala. Isagawa natin ang misyon ng ebanghelyo hanggang sa huli, naniniwala sa mga salitang, "Panghawakan mong matibay ang nasa iyo," at "Ang mga tumutupad ng aking mga gawa hanggang sa wakas ay bibigyan ko ng pamamahala sa mga bansa."
Ginagawa tayo ng Diyos na maging isang katawan sa pamamagitan ng bagong tipan at inaakay tayo tungo sa walang hanggang kaharian ng langit. Sinasabi ng Diyos na bibisitahin natin ang dakilang sansinukob at mga bituin sa Milky Way kasama niya. Para mamuhay sa isang maluwalhating bansa ng kalayaan, isang bansang puno ng pag-ibig, ng walang digmaan, at isang magandang bansa kung saan nalilikha ang mga bagong bagay at nag-uumapaw sa galak araw-araw. Dapat nating pagsikapan na matagpuan na walang dungis at walang kapintasan. Isipin natin sa ating mga sarili, ano ang dapat kong gawin para makatanggap ng maraming gantimpala? At mula ngayon, magsikap para maging karapat-dapat sa mga gantimpala na ito. Umaasa ako na mahahanap nyo ang maraming nawawalang kapatid. Aalagaan sila ng may pag-ibig, paglilingkuran sila, at aakayin sila tungo sa kaharian ng langit para kalugdan kayo ng Diyos at makatanggap ng maraming gantimpala na hinanda ng Diyos para sa inyo.